Alam mo ba kung sino minsan ang pinakamagaling tumawad sa palengke? Hindi yung naghihintay ng payday. Hindi yung may 5 loan apps sa cellphone. Kundi yung may bahay sa isang exclusive village, may 2 kotse, at ang suot na pambahay ay mukhang simple. Pero mas mahal pa pala kaysa sa buong grocery cart mo. Yes, may mga mayayamang Pinoy na kayang mamili sa high-end grocery stores, pero mas gusto pa ring pumunta sa local wet market. Habang tayo, kapag nakakita ng sosyal na grocery, biglang feeling lifestyle influencer. Wow, imported strawberries. 900 pesos lang. Lang? Kapag ordinaryong kamatis, kinukwenta natin bawat piraso. Pero, kapag may foreign label at nakalagay na organic, parang nawawala ang financial discipline natin. So bakit may mga taong maraming pera pero sa palengke pa rin namimili? Kuripot ba sila? Nagpapanggap lang bang simple? O baka may alam sila na hindi natin alam? Pag-usapan natin. Reason number 1, freshness over fancy packaging. Sa high-end grocery, maganda ang ilaw, malamig, malinis ang shelves, at iyong gulay parang may sariling skincare routine. Walang gusot, walang dumi, parang professionally photographed bago ilagay sa display. Pero sa palengke, minsan kararating lang ng gulay madaling araw. Yung isda, parang tinitingnan ka pa at hinuhusgahan ang financial decisions mo. Bibili ka ba o titingin ka lang? Maraming financially comfortable families ang mas concerned sa freshness kaysa sa packaging. Hindi nila kailangang ma-impress sa plastic container, eleganteng label, o minimalist na font. Ang tanong nila, fresh ba? Sweet ba itong mangga? Anong oras dumating ang isda? Bagong katay ba? Because when you have money, hindi ibig sabihin gusto mong gumastos ng walang dahilan. Minsan, mas nagiging specific ka pa nga sa quality. Hindi yung, mahal ito, so siguradong maganda. Kundi, maganda ba talaga? O binayaran ko lang ang air conditioning? Reason number 2, they know the real value of money. May malaking difference between being able to afford something and believing that it is worth the price. Halimbawa, kaya mong bumili ng 1 kilong hipon sa high-end grocery for 900 pesos. Pero, kung available sa palengke for 500 pesos at fresh din naman, bakit ka magbabayad ng extra 400? Para sa grocery bag, para sa relaxing background music, para sa malamig na temperature habang pumipili, yung 400 pesos na difference, maliit siguro para sa taong may pera. Pero ang wealthy mindset, hindi palaging, kaya ko naman. Madalas ang mindset nila, bakit ko babayaran kung hindi naman kailangan? Kaya nga minsan, yung hindi pa mayaman ang mahilig magsabi ng, okay lang, minsan lang naman, pero iyong talagang may pera. Magkano last price? Hindi dahil wala siyang pambayad. Ayaw lang niyang magbayad ng sobra. Remember, being rich is not only about making money. It is also about not leaking money everywhere. Kasi minsan, hindi naman malaking gastos ang sumisira sa budget. Iyong maliit na, deserve ko ito, minsan lang, at add to cart na, ang sama-samang pumapatay sa savings account. Reason number 3, may suki advantage. Sa palengke, hindi ka lang customer. Kapag regular ka, may relationship ka. May suki kang tindera ng gulay. May suki kang nagtitinda ng karne. May suki kang tatawag sa iyo kapag dumating na iyong magandang klase ng isda. Ma'am, may fresh na salmon ngayon. Nag-set aside na po ako. Wow, parang VIP reservation pero seafood. Kapag suki ka minsan, may dagdag. Ma'am, dagdagan ko na po ng kalamansi. Sir, may tawad na po iyan. Mamaya na lang po bayaran yung kulang. Sa high-end grocery, hindi ka bibigyan ng extra kamatis dahil loyal ka. Bibigyan ka nila ng rewards points. After spending 50,000 pesos, congratulations, may libre kang baso. Sa palengke, relationships matter. And many wealthy Filipinos understand the value of networks and long-term relationships. Kahit sa negosyo, ganoon din. Hindi lahat ng advantage galing sa discount card. Minsan, galing ito sa tiwala. Reason number 4, they're buying ingredients, not an image. Let's be honest. Minsan,
Hindi lang pagkain ang binibili natin sa sosyal na grocery. Binibili rin natin ang feeling. Yung feeling na parang healthy, successful, at organized ang buhay natin. Kahit may 3 unpaid bills sa bahay, basta may imported sparkling water sa cart, parang everything is under control. May mga taong bumibili sa high-end grocery dahil convenient, malinis, or may products na hindi available elsewhere, and that's perfectly fine. Pero nagiging problema kapag ginagamit natin ang grocery store bilang personality. Dito lang ako bumibili ng olive oil, okay? Pero may emergency fund ka ba? May insurance ka ba? Bayad na ba credit card mo? Kasi baka extra virgin olive oil ang pantry mo, pero extra stress naman ang bank account mo. Truly wealthy people often don't need every purchase to signal wealth. Hindi nila kailangang ipakita na kaya nilang bumili ng pinakamahal. They buy based on what they need. Kung ang best bangus ay nasa palengke, doon sila bibili. Kung ang imported cheese ay nasa high-end grocery, doon sila bibili. Walang loyalty sa image. Loyal sila sa value. Reason number 5, palengke shopping is a skill. Hindi lahat kayang mamili ng maayos sa palengke. Kailangan marunong kang tumingin ng sariwang isda. Kailangan alam mo kung matigas o hinog ang prutas. Kailangan alam mo kung reasonable ang presyo. At kailangan marunong kang tumawad ng hindi nakikipag-away. Te, last price? Ma'am, last price na po. Te, suki naman ako. Ma'am, first time ko po kayo nakita. Ay, mission failed. Maraming wealthy families ang lumaki rin sa practical households. Baka iyong parents or grandparents nila ay negosyante, professionals, farmers, o simpleng masinop lang talaga. Tinuruan silang huwag matakot sa palengke. Tinuruan silang kilalanin ang quality. At tinuruan silang huwag mahiya, maging practical. Because practical is not the same as poor. And expensive is not always the same as better. Reason number 6, convenience is personal. Kapag sinabi nating convenient, usually naiisip natin mall grocery. May parking, may cart, may aircon. Pero para sa ibang families, mas convenient ang palengke. Alam na nila kung saan pupunta. May kasambahay o family member na kabisado ang vendors. Mabilis bumili in bulk. Mas madaling mag-request ng specific cuts ng karne o isda. Pakihiwa, pangsinigang po, pangkaldereta. Sa grocery, minsan ikaw pa ang nakatitig sa meat section ng 5 minuto. Beef cubes ba ito? Pang nilaga? Pang stew? Ano ba talaga ang purpose ko sa buhay? Sa palengke, sasabihin mo lang, ang lulutuin mo, alam na nila ang ibibigay. Parang food consultant na may dalang malaking kutsilyo. Reason number 7, real wealth is quiet. One of the biggest lessons here is this. Real wealth does not always look expensive. May mga taong mukhang simple pero debt-free. May taong lumang cellphone ang gamit pero maraming investments. May taong sa palengke namimili pero may properties, negosyo, at healthy cash flow. At meron ding mukhang mayaman online. Pero kapag dumating ang credit card statement, nawawala ang inner peace. Hindi natin dapat husgahan ang financial status ng tao base sa kung saan siya namimili. Pero may matututunan tayo sa mga taong may pera, pero nananatiling intentional. They spend more on what matters to them, and they save on things that do not. Pwede silang bumili sa high-end grocery today, palengke tomorrow, at wholesale store sa weekend. Hindi nila iniisip, ano ang iisipin ng ibang tao? Ang iniisip nila, maganda ba ang quality? Reasonable ba ang presyo? At mauubos ba ito o magiging science experiment lang sa refrigerator? Because the real flex is not shopping somewhere expensive. The real flex is having choices. Kaya mong bumili ng mahal, pero hindi mo kailangang gawin. Kaya mong mag-upgrade, pero hindi ka pressured. Kaya mong mamili kung saan ka makakakuha ng best value without worrying about looking rich or looking poor. So the next time na makakita ka ng naka-luxury SUV na bumaba sa palengke, huwag kang magulat. Baka hindi siya naligaw. Baka mas alam lang niya kung saan masarap ang isda. At baka iyong pagtitipid niya ng 300 pesos sa hipon ang isa sa mga dahilan
kung bakit may luxury SUV siya. Pero syempre, wag tayong masyadong mabilis mag-conclude. Baka hiniram lang din niya yung kotse. Ikaw, saan ka mas gustong mamili? Sa palengke, regular grocery, or high-end supermarket? At ano ang item na hindi mo talaga bibilhin sa sosyal na grocery dahil alam mong mas mura at mas fresh sa palengke? And kung nagustuhan mo itong video, don't forget to comment, like, share, and subscribe to Low-Key Wealth PH. Because remember, low-key is the new wealthy.